Pag-usapan pa natin ang planong pagbawal ng gadgets sa klase kasama si Mobile Journal Ivan Taringke. Ivan, okay, nung nag-aaral ka, no? Sa klase, halimbawa, nahuli ka nagsa-cellphone, anong parusa? So, Pops J, nung panahon ko, Matagal na yan. Matagal na yan, mga... Okay. Ano siya, actually, nung nag-aaral pa ako, confiscation. No? Yun yung, so pag naglabas, nahuli ka, kukunin ng... Kumpiskado na, kukunin ng teacher. Then, after class, saka ibabalik. Yung, after the whole day ng class, saka lang ibabalik yung cellphone. So, ganun yung patak. Yun lamang. Walang ibang parusa. Hindi ka naman palalabasin o patatayuin. Ganun. Wala naman, Pops J. Pero may mga narinig ako na dati daw, pag nahulihan sila ng cellphone, yung magulang pa, yung kukuha ng cellphone doon sa school mismo. No? At saka kakausapin yung magulang na bawal magdala ng cellphone kasi, dali itago no? Tama, no? Pops J. Ginagawa mo ba yan? Ay, hindi naman, Pops J. Okay, sa mga nakausap mo, ng mga teacher, mga guro, ano ang kanilang pansariling policy pag kami nahuling estudyante? So, Pops J, sa kanila kasi bawal mag-confiscate, no? Kasi pag ito nga parang may property kasi, may sinasabi sila na property something, no? So bawal nila i-confiscate. Ang nangyayari ay binibigay nito kagad sa guidance, no? So direkto yung cellphone dun sa guidance, hindi itatago ng teacher para kung ano man daw mangyari dun sa cellphone, walang sagutin yung teacher. Hands off sila technically dun sa gadget na iyon. So yun yung nangyayari, parang hindi sila talaga yung hawak, hindi nila hawakan, wala sa kanila. Okay. Pero sa panukalang batas na isinusulong sa Senado, malinaw na merong kaparusahan, no? Ano ba ang penalty? Anong parusa? So, Pops, nahuli ka nagsa-cellphone sa klase? So, Pops J, sa ngayon, ine-evaluate pa nila yung kung ano yung tagiging full guidelines na pwedeng ilabas. Ano yung mga halimbawa ng parusa? So, Pops J, actually, wala pa talagang nilalabas. Wala pang nilalabas kung ano talaga yung... ang sigurado lang bawal mag-cellphone sa school. Yun ang main point nung isinusulong na panukalan na ito, Pops. Ito parang alam ko na yung sagot, pero ano naman ang reaksyon ng mga nakausap mong estudyante? So, Pops, halo-halo actually. Halo-halo? Halo-halo. Yung iba naiintindihan nila kasi nga nasa eskwelahan ka and yung purpose mo nga doon ay mag-aral. Pero yung iba naman sabi, pag break time naman, bakit hindi pwede? No? Kasi nakasanayan na nila yung magti-TikTok, gagawa ng video, ng dance craze. Hindi ba nagagamit ang gadgets natin sa mismong pagkatuto, pag-aaral, no? Tama. Pagsiseek ng knowledge, nagagamit yung pag-take down ng notes. Meron kayang idodraw na mga panuntunan, o ito pwede mong gawin, ito hindi. Kailangan naka-silent yan. May ganun ba? O may oras lamang? Walang ganun? Meron, Pops J. Actually, dito sa sinusulong na panukala, naintindihan nila na yung paggamit nga ng technology, malaking... Distraction talaga Distraction siya, pero may pros din. No? Dahil nga madali mag-research. Andyan na actually yung... Bilang reporter. Andyan na. No? Andyan na yung background ng storya, andyan na lahat. No? So, in your fingertips, nasa tao na talaga kasi kung paano gagamitin yung technology na ibinigay sa atin, Pops J. I think papasok din yung courtesy or discipline. Discipline na rin, no? Kasi halimbawang nagsasalita yung teacher, panay naman ang gamit mo ng cellphone, o hindi ka na nakikinig, wala ka talaga matututunan, di ba? Isa yan, Pops J, sa naging punto ng isang guro na nakausap ko, sabi nila, nakadistract talaga pag yung estudyante, cellphone ng cellphone sa harap mo. So, sila daw talaga, pinagbabawal talaga nila mag-cellphone dun sa kanilang eskwelahan na yun, Pops J. Paano nagbunga o saan hinugot itong panukalang batas na ito? May mga pag-aaral ba na, bagsak na ang learning ability ng isang estudyante? Kapag may gadget, kahit hindi niya ginagamit, hawak lamang yung gadget, mababa na ang kanyang learning capacity. Actually, Pops J, ito ay base dun sa isang research noong 2022, no, na nakita na nag-decline talaga yung learning capabilities ng mga estudyante. Ang target, ang kanilang age group is 15. 15 years old na estudyante na pinag-aralan na nakita nga doon sa results ng kanilang pag-aaral, medyo bumaba nga yung learning capabilities ng mga estudyante na ito, Pops. At itinuturo ang gadgets. Tama, Pops. Tama ka dyan, Pops. Okay, maraming salamat. Mobile Journal, Ivan Taringke.